Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. Si Kristo sa ating Ebanghelyo ngayon ay nagsalita tungkol sa susi, key. And key is the symbol of authority, power, force. At dahil dyan, marami ang nag-aaway, nagpapatayan dahil sa susi na yan. Ma-ekonomiya man, political, and even among religious, mga religion, nag-aaway-away tungkol sa susi. Sabihin ng iba, oh, we really holds the genuine key. Yung inyong simbahan yan, duplicate lang yan. Hindi yan makakabukas ng karya ng Diyos. Sa amin ang talagang genuine. At sa ating mga Katoliko, we believe that Christ entrusted to Peter the master key. At dahil diyan, madali tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ganun pa man, naniniwala din tayo na ibinigay din ng ating Panginoong Hesukristo ang mga susi, mga susi na pwede ring bumukas sa kaharian ng Diyos sa ibang relihiyon. So hindi natin sinasabi na tayo lang ang talagang may susi. Pero, sino ka ba talaga ang may hawak ng susi? Ang sagot dito ay narinig natin sa ating Ebanghelyo. Ikaw, na katulad ni Pedro, ay makapagsasabi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So kapag yan ang paniniwala mo, you also hold the key toward salvation. Dahil po napakaraming relihiyon din, napakaraming relihiyon na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pangalan nga nila, Iglesia ni Kristo. Pero sabi nila, hindi Diyos, hindi yan anak ng Diyos. And they respect so much Christ, but as a prophet, hindi Diyos. Kaya sa atin bilang mga Katoliko, ito yung ating matibay na paniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. At dahil iniwan niya ang susi kay Pedro, mas madali sa ating mga Katoliko ang magbukas sa kaharian tungo sa ating kaligtasan. Why? Because of the 7 sacraments. Maraming hindi naniniwala sa mga sakramento, lalo na sa banal na Eucharistia, na kung saan sa ating banal na komunyon ay matatanggap natin ang bukal ng kaligtasan. Christ who is the Son of God, Christ who is the real key toward our salvation. Maraming reliyon di naniniwala dyan. Kaya, kung ano man ang relihiyon ng iba, sabi nga nila, religion cannot save us. Kailangang malaman ng relihiyon niya kung sino si Kristo. At kapag yung relihiyon mo ay hindi naniniwala kay Kristo, delikado. Paano ka maliligtas? Pagka hindi anak ng Diyos si Kristo, paano siya gumawa ng mga milagro? Paano niya binuhay yung mga patay? Paano siya nabuhay na mag-uli? Paano siya magsasabi na ako ang buhay, katotohanan, ang daan? Yan ay kapag hindi natin paniniwalaan yung sinabi niya na siya'y anak ng Diyos. Ngunit dito pa, sa kahuli-hulihan, merong 2 tanong. Una, may kwento tungkol sa mga estudyante na nakatira sa 40th floor. Pero, wala namang problema dahil meron namang elevator. Problema, nag-brown out. So talagang gagamitin nila ang hagdanan. 40 floors. Tingnan mo yan. Pagdating nila doon sa talagang pintuan na nila sa 40th floor, sabi ng 3 magkakaibigan, Boknoy ang susi.
Tayo'y pagod na, makapagpahinga na tayo. Sabi ni Buknoy, nakalimutan ko doon sa security guard. Nakalimutan kong kunin. Ilang taon na ba tayo ngayon? 40 years, 60 years, 70 years. Kapkapin natin yung ating bulsa, yung ating puso. Ano ba ang susi dyan na dala-dala mo? No? Patuloy ka na umaakyat sa buhay mo. Kung anong taon ka na ngayon, hanggang dyan ka na na floor. Pero, dala-dala mo ba ang susi? Baka yung susi ng kahadiyero mo, susi ng kotse mo, susi na kung saan nandun yung mga bank accounts mo. No? Baka yun ang dala-dala mo at nangkap-kapin mo. Sa harapan ng Diyos, tatanungin ka, ito yung unang tanong. Dala-dala mo ba ang susi? Ako, dala-dala mo ba? Pagka sinabi mo, upo, dala-dala ko, Panginoon, ay ikalawang tanong, sino ba ako sa iyo? Hindi kasi mahalaga yung sinabi niya, who do people say that I am? Hindi yan mahalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang ikalawang tanong niya is, but you, kayo, no? Who do you say that I am? Sino ako sa inyo? Kaya nga, takot ng ating ni Pedro, you are the Son of God. Pero tatanungin ng Diyos, paano ba ako naging Kristo, naging Diyos sa personal na buhay mo? At sasabihin natin, alam mo, Panginoon, naalaala mo, nung may baha, talagang halos malulunod na kami. Ngunit sumigaw kami sa iyo, sa ngalan mo. Humingi kami ng tulong sa iyo at tinulungan mo kami. Alam mo, Panginoon, nung binigyan niyo ako ng financial blessing, talagang nag-ambag ako sa pangangailangan ng aking kapwa, sa pangangailangan ng mga proyekto ng simbahan. Alam mo, Kristo, nung kami mag-away, kami mag-asawa, malapit na kami magkahiwalay, nagdasal ako sa iyo. Nagdasal ako ng taimtim sa iyo at mabigyan ng solusyon. Yung aming buhay pag-aasawa hanggang sa ako'y namatay, no? Nagkaayos kami, nagmamahalan kami. Alam mo, Panginoon, nung doon pa ako nabubuhay, dumaan ako sa maraming krisis sa buhay ko. Tumatawag palagi ako sa iyo. At sinasagot mo. Ganyan ka, Panginoong Jesucristo. Alam mo, Panginoon, I have learned to live with so many contradictions and oppositions in my life and in this world. Hindi ko maintindihan. Bakit patuloy yung gyera sa USA, sa Iran, and then sa US, sa Ukraine, sa Russia? Hindi ko maintindihan. Bakit ganitong nangyayari ngayon sa ating mga leaders? Pangayan ng pangayan. Impeachment ng impeachment dito. No? Corruption dito, corruption. At bakit ba? Parang yung mga kurakot, parang silang lumalago pa. Hindi ko maintindihan kung bakit merong mga unfaithful husband and wife. Hindi ko maintindihan kung bakit merong mga black sheep na member sa aming pamilya. Bakit yung isang kapatid ko ay talagang very indifferent sa amin. Pero, nagdasal ako. And then, Panginoon, nasabi ko sa iyo, na hindi ko alam ang solusyon dito sa mga problema sa mundo at sa aking buhay. I do not need to solve and resolve all the problems in this world, but I have to learn with so many contradictions and oppositions in my life and in the events of my life. Dahil yan sa pagdadasal ko sa iyo, Panginoon. At alam ko, dahil ikaw ang anak ng Diyos, hindi tawa makakabigay ng solusyon dito. But I believe, yun lang sinasabi ko sa iyo palagi, you are the Son of God. At alam ko, na sa bandang huli, aayusin mo ang lahat sa buhay ko at sa buhay dito sa mundo. Because I believe that you are the Son of God.
Ganyan po ang talab mo personally sa aking buhay. At sasabihin ng Panginoong Hesukristo, "Come, child. I will open the doors of heaven for you, and you will enjoy eternal life and happiness in my kingdom with me." Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.